Eto po, dito muna tayo magsimula. Mamaya na yung video ni Lacson tsaka ni Boying ha. Pero simulan muna natin dito at yung planong pagpapakulong kay BP Sara. Pasok! Wala akong kaduda-duda magfa-file ng impeachment. Parang handang-handa na eh. Gumugulong na naman daw ang isang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senator Amy Marcos. May goodies pa umano ang ilang mga mambabatas na matatanggap galing sa 2026 budget. Yan ay kung pabor sila sa impeachment. Cleanest budget kung tawagin ng pondo ngayong taon, kasunod ng flood control scandal. Pero Okay. Ito yan ha. Ito yan. Pasok na ang 2026 budget. So madaling salita, may pera na naman ang mga congressman natin, itong mga buhayang animal. Hindi po natin nilalahat. Meron po tayong mga kaibigang congressman at alam naman natin, hindi naaambunan ng pera. Hindi naaambunan ng mga proyekto. Hindi naaambunan ng mga flood control projects. Hindi naaambunan ng insertion, etc. So hindi po lahat. Pero kayong mga magnanakaw dyan, kayong mga animal na kayo nagpapahirap sa Pilipinas, ha? May bago na naman kayong pork barrel. O si Amy Marcos, kapatid mismo ng presidente na ipinagtatanggol nyo, ang nagsabi niyan. O, pambihira, anak kayo ng nanay ninyo. Hindi nyo na talaga titigilan. Meron na namang impeachment. O, syempre, sabi nga ni Chanko, dati yung mga nagpirma ng impeachment, kumita. So ngayon, anong gagawin mo? Kita ka na naman. Walang yato mga congressman na ito. Meron pa ba kayong naidudulot na maganda dito sa bansang Pilipinas? O talaga kayo isalot para kayo magpayaman lang ng pagpayaman? Ha? Tingnan natin, makikita natin dahil sigurado po isasampay ang impeachment. Pero mamaya meron tayo ipapakitang mabuti na kailangan nating mahimay-himay. Pero dito, pagsampa ng impeachment, syempre kikita yung mga yan. Sige nga, itanggi ninyo. Na kayo hindi kikita pag kada pirma. Subukan nga nyo hindi pumirma. Hindi kayo kasi lalo kayong mga walang silbing congressman, kailangan nyo lang pumirma. Para may pera naman kayo. Kasi alam ninyo, pag upo ni BP Sara, wala na kayo. Ayaw sa inyo ng taong bayan, kaya lang naman kayo naging congressman dahil yung iba sa inyo party list. Alam naman natin kung sino sumusuporta dyan sa party list. Pangalawa, yung iba sa inyo sa distrito, malakas lang kayo sa distrito, katulad ni Tambi. Kaya nanalo yan kasi walang kalaban. Kontrolado nyo, hanggang yan dyan lang kayo sa distrito nyo, mga animal. sabi ng presidential sister, may hard at soft pork pa rin ang mga ito in ayuda form na naipangako na raw sa ilang mga mambabat. Pambihira yung pork barrel, may hard, may soup. Ano ba yan? Tubig din ba na naman yan? Oo, bakit merong pork barrel, hard, soft. Pork barrel is pork barrel. Nakaw. Kunwari, proyekto. Mga anak kayo ni Marcos. Unang-una, narinig natin na 2 million ang kanilang Christmas break. Pagkatapos napangakuan na sila nung iba't ibang soft, ng iba't ibang maibibigay mula sa AIX, magkano yung AIX, magkano yung tupad, magkano yung maipip, lahat yan mabibigay. 2 million bonus daw sa Christmas break. Lahat ba nabigyan? Yung mga Duterte ba nabigyan? O yung hinihimod lang yung puwet ni Tambaluslos nung hari ng buhaya dyan ang nabibigyan? Sige, ilagay nyo yung listahan. Ilabas nyo yung listahan ng mga nabigyan. 2 million, isipin ninyo yan. Tapos, eto pang sa impeachment. Ang yayaman ninyo. Habang naghihirap ang Pilipinas, habang itong lintik na si Recto, ayaw ibaba ang VAT dahil puro daw tayo utang. Kailangan tayo magbayad ng utang at mangungutang na naman daw tayo. Mga utang kayo ng ina ninyo. Hindi po mura yun. Sinasabi ko lang, yung kaina-inahan ninyo may utang na. Hanggang sa kaapu-apuhan, mga utang ina nyo.
Puro na lang tayo utang. Tapos ayaw ibaba ang VAT, tapos kayo ng bonus mga utang nyo. Oh. Puro kayo bonus. Pirma, AX, AKAP, ay kung ano-ano. Oh. Eh kung alisin nyo yung mga lintik na mga bonus ninyo, tas ibaba nyo ang VAT, kayo mag-asawang rekto, kayo ikaw Vilma Santos, masyado ka rin mapagmataas, animal kayo. Mapagmataas kayo, parang sinasabi nyo kayo lang mataas, kami mga mababa. Pero mga magnanakaw kayo. Buisit. Hindi naman daw tumututol ang senadora sa ayuda at pagpapaabot ng serbisyo. Pero kailangang siguraduhing bababa ito sa publiko. Naalarma rin si Marcos sa Presidential Assistance to Farmers na line item sa budget na nasa higit kumulang 10 billion pesos. Talagang giniling kasi pakonti-konti kunyari, pero pag ibuo mo, bilyon-bilyon na Una nang ipinaliwanag ni Executive Secretary Ralph Recto na assistance ito para sa higit 2 milyong magsasaka kapag mas mababa raw ang farm gate price ng palay sa 18 pesos. Ang nasabing assistance ay pambayad daw sa diferensya ng presyo. Sinabi na Assistance. O, saan napupunta na? Pupunta ba sa dapat puntahan yung mga pinagsasabi nyo dyan? rin ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian na may kani-kanya naman daw opinyon pagdating sa budget. Pero pinaalala niyang magkakaroon ng isang joint congressional oversight body ang Senado at Kamara para busisiin at bantayan ang 2026 projects kasama ang spending ng mga ahensya. Hiling ni Senator Amy, sana totoo raw ang magiging trabaho ng mga ito. There is a motion to direct the Secretary General to immediately Ito, buntis pa rito si, nakita nyo na. Nakita nyo na yung bagong ano nito. Yung bago niyang picture. Nako, parang susunod na kay Akop, animal. Ito, buntis pa rito, hindi na, nanganak na ito. Nanganak na tong buhayan na ito. Sana hindi rin buhayang inanak nito, pero ano mo, malabong ganun. Parang may generational curse sila eh. Alam niyo ba yung generation curse na tinatawag? Yung sumpa sa Tagalog na namamana. Paano niyo malalaman na merong curse yung inyong lahi? Alam niyo kung paano? Yung mali ng tatay, ginagawa ng anak, ginagawa ng apo. Pag yan tuloy-tuloy, until such time na merong isang anak o apo na manumbalik sa Diyos at sabihin, mali itong ginawa ng ninuno ko, ititigil na to. Tuloy-tuloy po yan. Kayo na magsabi sa akin, sino may curse sa pamilya? Yung halimbawa, yung lolo, magnanakaw, yung anak, magnanakaw, yung apo, magnanakaw. Yung lolo, under disaya. Yung anak, under disaya. Yung apo, under disaya. Yung lolo, adik. Yung tatay, adik. Yung anak, adik. Yan po yun. Kayo na magdesisyon. Kung sino to. Pero makikita nyo totoo po yan. Kaya mag-iingat po tayo Pag alam na nating mali, kahit ginawa pa ng tatay mo, kahit ginawa pa ng lolo mo. Understood? Okay, diretso. Inaano lang natin kasi papansin natin yung sumpa ng mga pamilya. Nadadamay ang Pilipinas. Sino bang pag pare-parehas magnanakaw, sino bang nababaon? Hindi tayo mga Pilipino. Tama or tamang-tama? endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than 1/3 of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The chair hears none. The motion. Hindi ka na rin nagsalita ngayon. Dati dati speaker, no? Pero ngayon wala ka ng di ba? Kahit nakakahiya eh. Hindi mo mailabas yung sarili mo kasi wala ka ng tiyan. Nangangayayat na kayong mga animal kayo. Is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended.
February 5, 2025, nang i-impeach ng House of Si Bading. Tumbak lang buloktot ng bunga nito. Sige pa, palakpak kasipsip nyo, mga animal, kayong mga komunista. Di umano. Hoy, kailangan may ganun. Ha? Oo. Yung tropa ninyo na convicted child abuser. Wala, ikaw pang kauna-unahang tumayo dyan. Wisit kang ano ka. Baklang baluktot. Representatives, si VP Sara sa mga paratang Oh, yun no, yung child abuser. Nakita ko. gaya ng di umano'y misuse of public funds at betrayal of public trust. Nang makarating sa Senado ang mga reklamo, kalaunay na pagdesisyonan nilang i-archive ang complaint dahil sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional daw ang proseso ng Kamara rito at paglabag umano nito sa one-year bar rule. Kaya sa February 6 pa ulit maaaring makapaghain ng complaint laban sa bise. At dahil napangakuan na raw ang ilang mga mambabatas, sabi ng presidential sister at kilalang kaibigan ni VP Sara, Para sa akin, wala itong uuwian kundi politika. It's a very political budget to my mind, and does not make an investment for future development. Ayun. Alam nyo, alam naman natin hindi natuloy yung impeachment kasi sabi unconstitutional. Okay? Ngayon, sasampahan na naman daw. Kasado na yan. Kasi naipangako na yung pera. So, kailangan by hook or by crook, matuloy yung impeachment dahil sisingilin ng mga buhayang congressman yung ipinangako sa kanilang pera. Sabi ni Amy. Okay. Yan po ang sitwasyon dyan. So, tuloy na yan. Pero, kung wala din namang nabago doon sa dating hinain, edi unconstitutional pa rin yan. Ha? Wala ding silbi yan. Pero sasabihin, hindi, ang naging problema naman nun yung complaint, ang dami sinubmit. Pero wala din latak din yung mga sinubmit na complaint kay BP Sara. So kung magpapatuloy. Pero ito, mapuna ko lang ha. Okay, kailangan ko ito mapuna eh. Ako po, hindi natin kinakampihan si Amy. Sa Banateros, sa mga nakakakilala sa Banateros, alam nyo po, si Coach Oli, isa sa pinakamatinding bumabanat kay Amy. Okay? Wala po tayong pinapanigan dito. Inaasar ko pa nga ang mga Ayminatics eh. Kasi bilib na bilib kayo dito kay Amy. Pero sabi nga, ang Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. So, talagang binabanatan ko to si Amy. Pero this time, hindi ko siya kinakampihan. At sinasabi ko pa rin, huwag niyong iboboto si Amy. Pag tumakbo ulit to, wag, ayoko na ng Marcos. Malinaw tayo dyan, ha? Pero this time, tama si Amy. Siya ang nagsasalita. Ako lang, medyo makakapagbitaw ako ng medyo maanghang na salita. Asa na yung ibang senador? Lalong-lalo na yung sinasabi ninyo na hindi nyo iiwan si PRRD. Kabalintik na yan eh. Bakit parang si Amy na lang nagsasalita ngayon? Ako'y nagtatanong lang, asan na yung mga ibang senador? Paano kayo? Okay, wala tayong kinakampihan. Kung matagal ka ng manunood ni Coach Oli, alam nyo patas ako. Pag nakita kong tama, tama talaga. Kay ano ka pa? Kay Marcos ka pa. Ngayon, kahit Duterte ka, kahit sabihin mong balat dugo mo, Duterte, pero tahimik ka ngayon, napaano ka? Napaano kayo? Ano, kanya-kanya tayo rito? Hindi na kayo sisigaw? Kampante na kayo dyan? Bilang senador? Bay galaw-galaw. Baka ma-stroke kayo, masunod kayo kay Akop. Hindi ko po sila inaaway. Hindi po tayo galit sa kanila. Ginigising lang natin. Nababaon na tayo sa problema. Nababaon na tayo sa Pilipinas sa problema. Tatahimik lang kayo. Wag gano'n. Walang ganunan.
investment for future development. Bagamat posible uli ang impeachment complaint, wala raw nakikita si Senator Amy na karagdagan o bagong ground laban kay VP Sara. Kung tutuusin, kailangan daw sundin ng concerned House members ang guidelines ng Korte Suprema para makapaghain ng panibagong impeachment complaint. Kaya yung sinasabi ko, kung wala din pagbabago, anong kwento niyan? Di, wala din. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa